Gayunpaman, ginagamit ni Fan ang kanyang magic power sa harap ni Liu Chuanfeng. Nakalimutan niya ang kutsilyo at pagkatapos ay ipinakita sa kanya kung ano ang sinasabi sa kanya ng kutsilyong iyon. Paano ito? Nakikita niyang may kakayahan siyang magpanday kung maibibigay niya sa kanya ang mga materyales, makakagawa siya ng sapat na armas para bawat mga miyembro ng base na ito. Si Liu Chuanfeng ay nakita ang kutsilyo, nagulat at ibinigay ito ni Fan sa kanya. Nagtatakang tiningnan niya ito at sinabing kaya niyang gumawa ng Tier 1 na sandata. Pagkatapos ay nagtanong siya gamit ang ilang mga materyales at pagkatapos ay lumingon si Liu Chuanfeng na nagsasabing mayroon silang deal, pagkatapos ay sumunod sa kanya. Sinundan siya ni Fan at dinala siya sa trading room. Pagkatapos ay dinala niya siya sa mga ngalakal na nagsasabi sa kanya kamakailan lamang na lumitaw ang mga ngalakal na ito. Inalis na nila ang laman ng lahat ng iba pang mga ngalakal at malayang gamitin ang mga ngalakal na ito. Gayunpaman, dapat niyang tandaan na tuparin ang kanyang pangako at Fan na sumulong sa mga tugon ng negosyante. Huwag kang mag-alala, ang pagtayo ni Fan sa harap ng trader ay humihiling sa kanya na buksan ang kalakalan at ipakita sa kanya ang mga deal. Gayunpaman, si Liu Chuanfeng ay nakatayo sa isang tabi, tumingin sa mga ngalakal sa pag-aakalang hindi ginawa ng Diyos, naiwanan sila sa napakahalagang yugtong ito. Ibinalik niya sa kanila ang kanilang munting miss na si Yan Yu at napakahusay na si Yang Fan. Binigyan niya sila ng malaking regalo sa pagkakataong ito. Kung ang nakababatang kapatid na ito ay makakagawa ng sapat na kagamitan para sa kanila, ang kanilang Scarlet Organization ay magkakaroon ng mas malaking tsansang manalo laban sa mga kasuklam-suklam na organisasyon ng Skywheel. Si Yang Fan ay pumasok sa negosyante at maraming mga interface ng card ang lilito sa harap niya na nakatayo sa negosyante na nakatingin sa mga card. Iniisip ni Yang Fan na bago ang negosyanteng ito, ang Section Challenge ay hindi pa ginagamit. Palagi niyang gustong subukan ang Field Challenge na ito ng isang Red Robid trader, kaya titingnan niya ang iba pang deal mamaya. Gayunpaman, si Fan na nag-click sa antas ng Frozen na Night level card ay ang random na orihinal at ang presyo nito ay 3,000 gray na kristal. Binili ni Fan ang card na iyon at nakakuha ng diskwento na 1,200 gray na kristal. Gayunpaman, pagkatapos bilhin ang card na iyon at tanggapin ang hamon, pumasok siya sa larangan ng yelo pagkatapos tumayo doon. Nakakagulat na tinanong niya ang larangan ng yelo kung ano ang lalabas sa pagkakataong ito. Nakatayo si Yang Fan at ang maliit na usok ay kumakalat sa buong paligid mula sa usok na iyon. Lumilitaw ang 3 kabalyero. Ang isa ay isang Tier 3 Spear Knight. Ang pangalawa ay isang Tier 2 Sword Knight at ang pangatlo ay isang Tier 2 Shield. Nag-alarma ang kanyang singsing at kinuha niya ang kanyang nagniningas na espada at pagkatapos ay tumingin sa mga kabalyero. Sinabi niya na ang Field Challenge na ito ay isang all-out group battle. Ang kabalyero na humahawak sa kanilang mga hakbang patungo kay Fan para umatake. Ngunit si Fan ng kanyang nagniningas na espada ay nagpahiwa-hiwa sa isang kabalyero. Pagkatapos pumatay ng isang kabalyero, tumalon siya patungo sa pangalawa at pangatlo ay hinampes niya ang kanyang sibat para umatake. Ngunit tinamaan siya ni Fan sa kanyang binti at hiniwa siya gamit ng kanyang espada. Pagkatapos patayin ang pangalawa, gumagalaw siya patungo sa pangatlo, hawak ang kanyang espada. Inatake din niya ang pangatlo, at hiniwa ang kanyang katawan sa mga piraso. Gayunpaman, hinampes niya ang kanyang espada sa yelo at isang pagsabog ang nangyari. At napakaraming kabalyero ang namamatay. Pagkatapos nilang patayin ang marami sa kanila, naninindigan si Fan sa kanyang iniisip, na sila ay mahina maliban sa malaking bilang. Ang mga bagay na ito ay walang ibang plus point. Ngunit ang kanyang kakayahan sa pagpapanday ay umuunlad. Mukhang papasukin na niya ang 3 antas. Ang pagpatay sa mga bagay na ito ay makakaipon ng karanasan para sa mga advanced na kasanayan. Pagkatapos ay hinampes niya ang kanyang espada at tumingin sa kanyang kumikinang na singsing. Pagkatapos nito, sumulong siya at maraming kabalyero ang humakbang palapit kay Yang Fan. Hawak ang kanyang espada at sinabing, itigil ang pag-aaksaya ng oras at halika. Ayan, nagmamadali na talaga siyang lumakas. Pagkatapos nito, pinapatay niya ang buong kawan. Matapos silang patayin, siya ay napagod at umupo, hawak ang kanyang espada. Huminga siya ng malalim dahil sa pagod at pagkatapos ay bumangon siya na hawak-hawak ang kanyang espada. Sa pag-aakalang sa wakas ay napataas na niya ang kanyang kakayahan sa pagpanday sa level 3. Malapit nang matapos ang hamon na ito at mapipilitan siyang lumabas sa trading space anumang sandali. Pagkatapos nito,
Ang kanyang singsing ay kumikinang at inikat niya ito patungo sa sahig ng yelo at ang maliwanag na ilaw na refleksyon nito dito. Nakatayo roon si Yang Fan at iniisip kung ano ang nangyayari, kung bakit nandoon pa rin siya at kung ano ito. At pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa isang kabalyero sa kanyang kabayo. Nang makita ito ni Fan, iniisip na ang nakalaban niya kanina ay maliit na bahagi lang. Nang makita siya doon, nabigla si Fan. At pagkatapos ay tumingin siya sa kabalyero, sa pag-aakalang may mali sa lalaking ito. Ang kanyang pressure ay katulad ng mga madilim na pangitain na humahantong sa apocalypse. The knights at ang kanilang mga kabayo ay galit na galit. Inilabas ng kabalyero ang kanyang punyal at hinampas ito para umatake kay Fan. Tumingala si Fan patungo sa kabalyero at ang espada sa kanyang kamay at sa tingin niya ay darating siya. Ang Tier 4 na si Xiao O, ang lalaking, hindi ganoon kalakas kahit sa kanyang nakaraang buhay, ang kabalyero ay tumama sa kanyang espada upang umatake at si Fan ay umaatake din at pilit na pinipigilan ang kanyang sibat gamit ang kanyang apoy na espada. Ngunit napakalakas ng kabalyero, nang itigil ni Fan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada, sa pag-aakalang hindi niya ito maiiwasan. Kailangan niyang harangan ito, at siguradong patay na siya. Sinubukan ni Yang Fan ng buong lakas na pigilan ang kanyang pag-atake, ngunit nabigo siya, at itinulak ng kabalyero ang sword ni Fan at nahulog siya. Gayunpaman, nahulog si Fan gamit ang kanyang espada at nasugatan sa parehong oras. Ang kabalyero sa kanyang kabayo ay dumating sa kanya, umupo si Yang Fan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nag-iisip na masyadong malakas sila. Bahagya siyang huminto sa pagtamang iyon sa kabalyero. Tumalon ang kanyang kabayong pula ang mata upang salakayin si Fan. Habang si Fan ay muling nahulog pabalik, siya ay hindi kapani-pani walang mabilis. Tinamaan ng kabalyero ang kanyang magic dagger sa sahig ng yelo at nabasag ito. Habang si Fan ay nahuhulog, hawak ang kanyang espada. Gayunpaman, si Fan ay nakaupo roon na hawak ang kanyang salita, nag-iisip ng mabilis at malakas. Magiging halimaw siya kung makakaiwas siya sa gilid. Magkakaroon siya ng pagkakataong umatake kung wala siyang sandata. Ang gabi sa kanyang kabayo ay gumagalaw patungo kay Fan at pagkatapos ay itinutok ang kanyang mahiwagang sibat patungo kay Fan. Nagmakita ito, nagugulat na iniisip ito, nakakatakot na hakbang, ang pinaplano upang tapusin ang laban. Ang kabalyero ay nakaupo sa kanyang kabayo ay mabilis na gumagalaw patungo kay Fan. At pagkatapos ay sinasaksak ang kanyang sibat sa dibdib ni Fan doon, hawak ang sibat na iyon na tumusok sa kanyang dibdib. Gayunpaman, si Fan ay nakatayo doon, hawak ang kanyang sibat, iniisip na ang taong ito ay talagang malakas, ngunit ang gintong baluti ng gatas sa kanyang katawan. Nabigong pigilan ang pag-ataking iyon. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang mga mahahalagang lugar sa oras. At kailan ba siya huling nakaranas ng ganitong sitwasyon? Ito ba ay bago pa ang kanyang muling pagsilang? Pagkatapos nitong si Fan na napapangiti, at nagpapasalamat sa muling pag-alaala sa ganitong kaganapan. Nang marinig iyon, ang pag-upo sa kanyang kabayo ng kabalyero ay hinahampas ang kanyang sandata kay Fan upang umatake. Habang si Fan ay umaatres. Ito ay isang mahirap na labanan kung saan ang mga pagkakataon na mabuhay ay halos zero. Gayunpaman, dahil ang bagay na ito ay may aura ng maitim na mga buto, ang naglilinis na tubig ay maaaring magkaroon ng ilang epekto sa katawan nito. Umaasa siyang gagana ito. Kumuha siya ng panlinis na tubig mula sa kanyang singsing, pagkatapos ay hinugot ang sibat na iyon mula sa kanyang katawan. Ito ay isang napakasakit na pamamaraan, ngunit hinugot niya ito habang pinindot ang bote ng tubig na naglilinis. Hinampas ng gabi ang kanyang sandata upang salakayin si Fan at gumagalaw patungo sa kanya. Tumalon si Fan at inihagis ang naglilinis na bote ng tubig sa kabalyero. Nakita niya ang bote na iyon na papalapit sa kanya. Nagulat ang kabalyero, ngunit ang bote ng tubig na lumalapit na sa kanya at siya ay nagyelo. Nang nakita ito, napapikit si Fan, nag-iisip, sayang, ngunit makumpirma niya na ang taong ito ay natatakot sa maglilinis na tubig, kung hindi ay hindi niya haharangan ang bote ng tubig na iyon. Ang kabalyero ay nagulat at ang kanyang kabayo ay galit na lumipat patungo kay Fan. Nakikita ito ni Fan at sa tingin niya ay hindi siya magtatagal sa ganitong estado. At pagkatapos ay tumalon din siya patungo sa kabalyero, iniisip ang pagkakataon. Ito ay ngayon at hindi kailanman. Habang tinatamaan ng kabalyero ang kanyang punyal para umatake ay tumetalon at tumetayo sa ibabaw ng kanyang espada.
Gayunpaman, naglabas si Fan ng isa pang malinis na bote ng tubig mula sa kanyang singsing, sa pag-aakalang siya ay nasa kanyang limitasyon. At ito na ang huling bote ng tubig. Kaya't anuman ang mangyari, dapat siyang magtagumpay sa pagkakataong ito. Samantala, inaatake ng kabalyero si Fan gamit ang kanyang sandata at sinaksak ng isa pang sibat sa dibdib ni Fan. Ang makita ito si Fan na ito ay iniisip na kailangan niyang magtiis. Kung iiwasan niya ito, wala nang isa pang pagkakataon. Nagulat ang kabalyero nang tumalon si Fan pabalik at itinapon ang naglilinis na tubig sa kabalyero. Habang si Fan ay tumalon pabalik at ang sibat na iyon ay nananatili sa kamay ng kabalyero. Gayunpaman, ang naglilinis na tubig na nagmumula sa bote at nahuhulog sa mukha ng kabalyero. Ang kabalyero ay nagsimulang umuungal at ang usok ay nagsimulang magmula sa kanyang mukha. Tumayo si Yong Fon sa nagyayelong lupa at nakita ang kabalyero. Sumisigaw at ang kanyang katawan mula sa armor suit na iyon ay lumipad sa gintong usok. Sa pagkakita ni Fan na ito ay iniisip na ang ring's purifying effect ay ang Darkseid's nemesis. Sa dati niyang buhay, hindi niya akalain na magagamit niya ito sa lugar na ganito ngayon. Ang hinamon na larangan ay may kinalaman sa Apocalypse. Ang Darkseid's traders sa Apocalypse. Ang hamon na larangang ito. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam na ang isang tao na may napakalaking kapangyarihan ay nasa likod ng lahat ng mga ito. Gayunpaman, natanggap ni Fan ang mensahe na nanalo siya sa hamon at pagkatapos ay nakatayo doon sa mundo ng kalakalan. Mukhang tapos na ang pag-iisip. At pagkatapos ay nakuha niya ang mensahe na ang mga reward at paglalarawan ng pagkuha ng yelo ay magagamit lang ng isang level H, at mas mataas na gumagamit ng kasanayan sa pag-forging. Maaari niyang gawing yelo ang singaw ng tubig mula sa himpapawid at gawing kanyang ninanais na sandata. Ang bodega ng mga nakapirming knights ay napakabilis at may mataas na antas ng Defense Tree Evolution Potion. Paglalarawan ng dalawang evolver ay maaaring i-promote sa antas 3 kung hindi ito magagamit ng ibang mga antas at mamatay. Sa makatuwid, maraming mga interface ang lumalabas sa kanyang harapan, at nag-click siya sa mga deal at card ng paisa-isa. Iniisip na ang mga ito ay napakagandang gantimpala. Tiyak na, ang mga malalaking panganib ay may kasamang magagandang gantimpala, ngunit sayang ang kanyang kasanayan sa pag-forging na nasa level 3 pa rin. Biglang, ang kasanayan sa pag-forging ay nagsimulang muling umunlad. Nang makita ni Fan, nagigting ang kanyang mga ngipin, iniisip kung ano ang takbo ng forging skill. Ito ba ang lahat ng karanasan mula sa pagpatay sa amo? Ramdam niya ang kapangyarihan at pagbabago sa kanyang katawan at saka kinuyam ang kanyang kamao. Nakatayo siya roon, nakakakuha ng mensahe na siya ay inilipat mula sa antas 3 patungo sa antas para sa pagbuo ng kasanayan habang siya ay nakakakuha ng higit na kapangyarihan. Iniinom niya ang bote ng Gayuma para gumaling ang kanyang katawan habang iniinom ang bote ng Gayuma. Ang kanyang katawan ay inilipat sa antas 2 hanggang 3. Pagkatapos nito, binili niya ang Master of Ice card, na ang antas ay 4 at ang kasanayan nito sa pag-forging ay 4, ang Master ng Aging. Matapos makuha ang card, nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang katawan. Pati kulay ng mata niya ay nagbabago. Ang isang mata ay nananatiling kayumanggi, ngunit ang isa naman ay nakatanggap ng kulay asul na langit. Nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan at nakakagulat na iniisip na ito ang pangalawang yugto ng kasanayan sa pagpanday. Pagkatapos ay naklik niya ang button na e-redeem para makuha ang level 3 Healing Potion X3. Ang orihinal na presyo ay 100 puting kristal, ngunit si Fan ay nakakuha ng diskwento na 40 puting kristal. Habang kini-click ang button, sa palagay niya ay mas mabuting tabyusin niya ito ngayon at kung hindi ay mamamatay siya sa lahat ng pagkawala ng dugo na iyon at lahat ng nagawa niya, sa ngayon ay mauubos pagkatapos nito. Iniinom niya ang bote ng potion na iyon sa pag-iisip ng level 2 healing potion. Gaya ng inaasahan, ang mga epekto nito ay mas malaki kaysa sa level 1 na potion. Pagkatapos inumin ang potion na iyon, tumaas ang kanyang level at nakakuha siya ng level 1, mineral water 5. Ang orihinal na presyo ay 10 gray crystal at nakakuha siya ng discount na 4 na gray na kristal. Nakuha din niya ang level 1 evolution potion. Ang isang aktwal na presyo ay 100 gray mga kristal, ngunit nakakuha siya ng diskwento na 40 kulay abong kristal. At ang pangatlong naabot niya ay ang level 2 bandage X3. It's original. Ang presyo ay 100 puting kristal, ngunit nakakuha siya ng diskwento na 40 kristal.
Tinuro ni Fan ang tatlong bagay na ito at ngumiti na nagsasabing lahat ng ito ay sa kanya at tatubusin niya ang lahat ng ito at pagkatapos ay ililigtas ang lahat ng produktong ito. Pagkatapos nito, ang kanyang singsing ay nagsimulang kumikinang at siya ay nakatayo doon na nakatingin sa kanyang singsing, nag-iisip. At panghuli, ang lingguhang opsyon sa pagre-refresh. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ngalakal kung ano ang ibibigay niya sa kanya sa pagkakataong ito. Samantala, lumilitaw ang isang interface sa harap ni Fan. At pagkatapos ang interface na ito ay nagiging Level 3 Evolution Potion X1. Ang orihinal na presyo nito ay 100 pulang kristal, ngunit kay Fan ay makakakuha ng diskwento na 40 pulang kristal kung bibilhin niya ito. Si Fan, na nakatingin sa potion card na yon, sa tingin niya ay bihira ang Level 3 Evolution Potion, ngunit 40 pulang kristal. Isa lang ang meron siya ngayon. Ang nakuha mula sa pagpatay sa ligaw na boar na yon. Sa palagay niya, dapat nilang harapin ang larangan ng hamon hanggat maaari. Gayunpaman, nakukuha niya ang mensahe na malapit nang matapos ang kanyang deal. Pagkatapos ay iniisip ni Fan na nakatingin sa kanyang jacket na naging masikip ang damit na ito. Gaya ng inaasahan, tulad ng dati niyang buhay, ang katawan ng isang tao ay lalago nang naaayon sa pag-abot sa level 3. Pagkatapos nito, bumalik siya sa base kung saan naghihintay sa kanya si Liu Chuanfeng sa trading room. Nang makita siya doon, binabati ni Liu Chuanfeng si Fan sa kanyang pag-promote sa level 3. Pagkatapos ay tinanong niya si Fan tungkol sa kanyang mga damit at kung nakapasok ba siya sa hamon na larangan. Oo, matapos tanungin si Yang Fan kung maaari niyang tulungan siyang Iris Herba ang natitirang dalawang pagbabago ng hamon. Muling nag-replay ng ngiti ni Fang. Walang posible kung matutugunan niya ang kanyang pagtatapos ng deal at kailangan niyang matutunan kung gaano kahirap maghanap ng isang mga ngalakal na may mga kagamitan kahit na nawalan ng laman ang napakaraming mga ngalakal, 2 piraso lang ng kagamitan ang kanilang makikita. Nang marinig ito ni Fan na tumuturo gamit ang kanyang daliri ay tumutugon. Okay, gayunpaman, mayroon siyang ilang mga kondisyon. Una, ibibigay niya ang lahat ng material. Pangalawa, gusto niyang bigyan siya ng 100 pulang kristal at sumagot si Liu Chuanfeng na hindi ito magiging problema para sa kanila. Sa level 3 na pangangaso, hindi na big deal ang isang halimaw na tier 3 at tier 4. Pagkatapos nito, sinabi ni Liu Chuanfeng na nangongolekta sila ng iba't ibang materyales, umaasa na magagawa nila. At isang araw makatagpo sana sila ng isang tulad niya na may kakayahang magpanday. Nagtatanong siya kay Fan, ngunit sigurado siyang makakagawa siya ng tier 2 na armas sa bawat pagkakataon. Tapos nagtatanong siya, paano kung may mali sa proseso ng forging? Nang marinig ni Fan ito ay inilabas ang ivory mula sa kanyang bulsa ng jacket, nagtatanong ng pagkakamali, pagkatapos ay tumugon. Sige, pagkatapos ay panoorin ito pagkatapos nito gamit ang kanyang forging equipment. Si Fan ay nakatayo at ding bago niya pinepeke ang ivory at isang pistol sa isang baril, nagdagdag siya ng 2 ivory o gerang at paglalarawan ng sub-submachine. Ang mga sugat na dulot ng bala ng baril na ito ay mahirap mabawi pagkatapos binigay ni Fan ang baril na iyon kay Liu Chufeng, na sinasabi sa kanya na sa nakikita niya ngayon ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakamali. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sa antas 4 na kasanayan sa pag-forge ay maaaring magpanday ng armas ng anumang grado na may sapat na materyales. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng 4 na antas ng kasanayan sa forging at mas mababa. Ang mga antas, sa makatuwid, bilang kapalit ni Liu Chuanfeng, ay inihagis ang pulang kristal na bag kay Fan na nagsasabing, mabuti, pagkatapos ay isaalang-alang ang 50 pulang kristal na ito bilang kanyang paunang bayad. Kapag tapos na siya sa pagpapanday ng kagamitan, ibibigay niya sa kanya ang natitirang 50 kristal. Sinalo ni Fan ang bag na iyon, nagre-replay ng maayos at pagkatapos ay hinawakan ni Liu Chuanfeng ang baril na ginawa ni Fan. At si Liu Chuanfeng na hawak ang baril na iyon ay nagsasabing oo, ito ay isang tier 2 na armas na may mga espesyal na epekto. Ito ay isang kamangha-manghang sandata. Malaki ang pakinabang sa kanila sa pagkakataong ito dahil nasa sabik si Liu Chuanfeng na maibalik ni Fan ang baril sa negosyante, at sinabing bubuksan niya ang deal. Si Liu Chuanfeng ay nakatayo sa likod na may hawak na baril at sinabing ang mga kakayahan ng baril na ito ay wala sa mga chart. Ikumpara ito sa tier 2 swords na dala ni Muhua. Kung mayroon silang sapat na mga armas tulad nito, ang pakikitungo sa organisasyon ng Sky Wheel ay isang pamamaraan.
Habang si Fan na gumagawa ng pangangalakal at pagsuri sa kahon ng pakikitungo ay tumutugon na nangangailangan ng maraming trabaho upang magpatakbo ng isang base. Kung isa sa alang-alang ang kanilang mabilis na pag-unlad, ito ay magiging mas mahirap suportahan sila. Kaya sa ngayon, isasantabi muna niya ito para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng lakas upang mabuhay sa pahayag na ito at maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, ang mga bote ng potion na iyon ay bago para kay Fan. At binili niya ito. At pagkatapos ay ang deal ay nagtatapos. Matapos itong bilhin, lumingon siya kay Liu Chuanfeng. Maaari ba niyang dalhin siya sa kung saan ang mga materyales? Tanong ni Fan. Itinuro ni Liu Chuanfeng ang unahan at sumagot, well, nandoon na. Pagkatapos ay dinala niya si Fan sa bodega kung saan naroroon ang materyal at pagkatapos ay itinuro ang materyal. Sinasabi niya kay Fan na ito ang kanilang bodega. Karamihan sa mga ito ay mula sa Tier 3 mutants na pinatay nila bago niya magamit ang mga ito. Habang nakikita niya ang mga ito, pagkatapos ay itinuro ang sungay. Sinabi ni Liu Chuanfeng na ito ang pinakamahalagang bagay. Ang sungay ng Tier 4 na mutant steel na may sungay na rhinoceros. Nagbayad sila ng malaking halaga, pinatay ito matapos sabihin ni Fan na ito na walang pinapayagang pumasok. Habang siya ay nandyan, kaya pakibantayan ang pinto sa labas. Ang pagpapanday ay nangangailangan ng maraming konsentrasyon. Sumagot sina Liu Chenfeng. Okay, pagkatapos ay iiwan niya ang iba pa niyang kapatid na si Yong Fan. Gayunpaman, sinimulan ni Fan ang proseso ng kanyang forging equipment doon at na-forge niya ang napakaraming baril gamit ang kanyang magic. Habang abala siya sa kanyang forging equipment, bumantong hininga siya at tumingin sa mga baril at kagamitan na kanyang ginawa. Isa pa, tumingin siya sa sungay, sa pag-iisip, nakakapagod talaga ang pagbuo ng maraming Tier 2 na armas na ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumingin siya sa sungay, iniisip na susunod, dapat niyang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Pagkatapos nito, hinugot niya ang kanyang flame sword mula sa kanyang gintong singsing at itinaas ito sa hangin sa tulong ng kanyang forging magic. Pagkatapos, sa kanyang pagpapanday ng mahika, gumawa siya ng mahika sa sungay at nakikita at hinahalo ang mga ito sa kanyang kagamitan sa mahika. Pagkatapos, habang ginagawa ang kanyang forging magic, iniisip niyang sayang ang paggamit ng tier na ito para sa bone material para i-upgrade ang kanyang fire attributes sword. Isa pa, maaaring mawala ang mga espesyal na katangiang makukuha niya. Ito ay, dapat siyang maghintay ng kaunti pa upang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang kanyang forging magic sa kanyang mga damit at sa kanyang forging power. Ginawa niyang tier ang kanyang mga damit para sa tier 4 rhinoceros shirt. Isang auto-healing effect, dalawang paraan ng pag-atake. Sa makatuwid, tumingin siya sa kanyang mga damit at nag-iisip ng dalawang espesyal na epekto. Mukhang pastahan siya ngayon pagkatapos nito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paggawa ng mga sandata. Matapos makumpleto ang kanyang trabaho, tinawagan niya si Liu Chuanfeng doon. Natuwa si Chunfeng at sinabi na kapatid na Yang Fan, ginawa niya ito dahil nakagawa si Fan ng napakaraming baril at armor suit. Binigyan ni Liu Chuanfeng si Fan ng 50 pulang kristal at ilang tier 2 na bote ng evolution potion gaya ng ipinangako niya para sa dalawang ito kanina. Pagkatapos ay ngumiti siya, sinabing makakatulong ito sa kanyang kasamahan at nagpasalamat sa kanya bilang ganti. Gayunpaman, bumalik si Fan sa kanyang mga kasama sa gabi. Binibigyan sila ng tier ng 2 bote ng potion. Nakikita ang mga bote. Chen, sabi mo binibigay niya ito sa kanya. Ito ay nagkakahalaga ng 100 puting kristal. Sinundan niya si Brother Yang, dahil nagulat silang lahat nang makita ang mga bote ng potion na tier 2 evolution. Hawak ni Mui ang bote sa kanyang kamay, tumingin sa bote at nagulat na nagtanong kay Fan kung nakuha niya ang maraming evolution potion na ito. Umupo si Fan sa harap nila sa sopa at tumugon na nakipagdeal siya kay Brother Liu Chuanfeng. Habang si Yun Yu ay nakaupo sa tabi niya sa parehong sopa. Pagkatapos nitong sabihin ng Fan na ginagamit ng kanilang foundation ang kanilang mga kakayahan na sapat na malakas, ngunit ang kanilang pisikal na fitness ay masyadong mahina, kaya inumin ito bilang mga order ni Fan. Lahat sila ay umiinom nito at nararamdaman ang pagbabago sa kanilang katawan habang iniinom ito. Bukod dito, ipinakita rin sa kanila ni Fan ang lahat ng mga bag na nagsasabi sa kanila. Ito ay isang mababang antas ng storage bag na napik niya. Gumagana ito katulad ng kwintas ni King Zhu. Maaari nilang iimbak ang kanilang mga bagay dito, at gumawa siya ng bagong sandata para sa bawat isa sa kanila.
Gayunpaman, si Yanyo, nakuha ang kanyang bagong kagamitan, isang drone na tinatawag na XY-1. Nakikita mo ito, nakangiti siya, ang cute daw. Bukod dito, ito ay isang Tier 3 self-operating drone at magagamit lamang sa isang mekaniko. Ito ay pag-atake. Ang kapangyarihan ay maihahambing sa antas 3 ng paggamit ng evolver. Ang epekto ng drone ni Yanyo ay Roman 15. At noon invincible, mayroon itong cooldown period na 24 na oras. Nakuha ni King Zhu ang kanyang light feather blade, isang Tier 3 blade, at itong Tier 3 na sandata ay kasinggan ng isang balahibo na may nakakatakot na pag-atake, kapangyarihan at talas. Maaari pang ang masira ni Pierce ang depensa ng Tier 4 na armor. Nakuha ni Muyi ang kanyang Tier 5 Thunderbolt at ang Tier 5 na kagamitan na ito ay may parehong offensive at defensive na kakayahan. Maaaring pataasin ang attribute ng Thunder ang bilis ng user nito at pumuputok ang kulog na ito. Isang malakas na sipa na may putok ng Thunder. Si Muyi na hawak ang bot na iyon na tuwang-tuwa na nagsasabing ito ay nakakasakit na kagamitan. Sa wakas, maaari na siyang sumali sa labanan kasama ang bawat isa. Habang si Chen, suot mo ang kanyang Tier 7 Wino Control. Tuwang-tuwa niyang sabi na kaya niyang kontrolin ang daloy ng hangin gamit ito. Ngayon ay mas madali at mas mabilis niyang may defuse ang Rosemary. Siya ay walang talo. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang hangin sa direktang pag-atake. Gayunpaman, binigyan ni Fan si Mayo Chu ng isang Tier 3 Aqua Protective Skirt. Gayun din, ito ay masyadong maikli ngunit maaaring ihinto ang anumang pag-atake ng Tier 3 sa ibaba.